Gandang araw mga kababayan. Good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuti naman wala na sa Emong. Umalis na po sa bansa natin dito sa Pilipinas mga kababayan. At ang ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, sa buong Asia, magandang araw po sa inyo mga kababayan. Good morning, good morning, good morning. God bless us all. Pero mayroon po tayong masamang balita mga kababayan. Siguro narinig nyo na rin o napanood nyo na rin sa mga mainstream media, kahit sa mga international media ay narinig nyo siguro. Isipin nyo mga kababayan, Friday walang pasok ang Pilipinas, walang pasok ang government employees. So itong Supreme Court natin na mataas na hukuman ng ating bansa regarding sa kaso ng ating Sara Lustay BP ay inano po nila mga kababayan, unconstitutional daw, sabi ng ating mga magistrado sa ating hukuman na Supreme Court. So ang kanilang yun nga po mga kababayan, paliwanag at ang kanilang nagboto po sila mga kababayan 13-0. Paano ng bansa natin mga kababayan? Kawawa ang Pilipinas mga kababayan. Tingnan po natin ang mga members ng mga Supreme Court Justices natin sa Pilipinas mga kababayan. Ay aking ipapapakita po sa inyo kung ilan po sila. Sila po ay 14 mga kababayan maliban sa Chief Justice. Alam niyo po mga kababayan kung ilan ang appointee ni Duterte sa Supreme Court? 12 mga kababayan. Isipin mo yan, 12 pala. Diosdado Peralta Duterte appointee. Jose Reyes Jr. Duterte appointee. Salameda Duterte appointee. Mario Lopez Duterte. Hernando Duterte. Estelita Perlas Bernabe Aquino. Leonen Aquino. Justice Karangdang Duterte. Justice Edgardo de los Santos Duterte. Justice Kagiwa Duterte. Justice Javier Amil Lazaro Duterte. Samuel Garland Duterte. 12 mga kababayan. Ganon pala kalakas. Kaya ganon kalakas ang mga Duterte sa Pilipinas. Hawak pala nila ang Supreme Court mga kababayan. So paano na ngayon ang bayan natin mga kababayan? Kawawa ang Pilipinas sa Duterte mga kababayan. Kaya pag hindi matuloy ang impeachment talaga, next year magpa-file ulit 7 months. Kaya pala ganun ang ginawa ng Senado mga kababayan. Pinaikot-ikot nila ang taong bayan. Kaya pala may usapan na sila itong Supreme Court. 12 appointed ni Duterte sa Supreme Court. Lumabas ang katotohanan mga kababayan. Na ayaw nila ilabas ang totoo na nangyayari sa bayan natin mga kababayan. Kaya pala gusto ni Duterte na dito sa litisin sa Pilipinas kasi hawak niya lahat. Hawak niya lahat. Pati justice system natin hawak niya mga kababayan. So kawawa ang ating bayan mga kababayan. Nakakainis, nakakagalit, nakakapikon ang ginawa ng ating Supreme Court mga kababayan. Akala ko ba wala silang kinikilingan, wala silang kinakampihan? Akala ko ba separate body sila? Yun pala, hindi sila separate body. Yun pala, meron silang kinakampihan mga kababayan. Nakakainis at nakakapikon. Ano na ang mangyayari sa bansang Pilipinas kapag ang Sara Lustay maging presidente? Wala nang kwenta, wala nang mamumuhunan. Mabuti nga walang mamumuhunan sa Pilipinas.
Wala nang mamumuhunan sa Pilipinas pag ganyan ang maging presidente natin, mga kababayan. Kawawa ang Pinas, mga kababayan. Isipin mo, 12-0, 13-0 ang binoto, pati ang Aquino appointed ay sumama na rin. Wala na rin siya siguro magawa. Kaya yun, nakakagalit, mga kababayan, na ang ginawa ng ating Supreme Court sa Pilipinas. Friday walang pasok ng government employees, sila pala may pasok. Yun pala, meron silang kababalaghang gagawin, mga kababayan. Kaya pala mga previous days, 4 days ago, meron na silang statement ng ganon. Yun pala, planado na nila, mga kababayan. So what happened sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan? Kawawa ang bansang Pilipinas. Maging ano tayo ulit, marami na namang droga. Kunwari lang na walang ano sa droga dito sa atin, pero sa totoo lang napakarami, mga kababayan. Ibang klase, nakakainis at nakakapikon, mga kababayan. Isipin mo, 7 months ulit magpa-file ng complaint against sa Sara Lustay, mga kababayan. Nakakainis. Ay, ako. Wala nang sinasabi doon sa constitution natin na forthwith. Wala na yun. Hindi na nila ginagalang ating constitution. Ang kanilang na lang, ang ginagalang lang na lang nila pera at kamalian, mga kababayan. Yung mali na lang, ang mali yun, ang kamalian ngayon, mga kababayan, ay nangingibabaw. Yung katotohanan ay bagsak, mga kababayan. Wala nang kwenta ang ating Korte Suprema. Kawawa ang bayan ng Pilipinas. Isipin mo, mga kababayan, headline yan sa buong mundo. The top, ang pinakamataas na hukuman ng Pilipinas, dinibank. Black impeachment of Sara Duterte. Grabe, nakakainis, nakakapikon, mga kababayan. O siya, sige, tayo po yung maghanap buhay muna, mga kababayan, habang nag-aantay ng pasero dito sa amin. Dito pa rin sa may bandang Kamarin, dito po ako nagtatambay sa may Shell, mga kababayan. Habang wala pa siya, medyo mag-usap-usap po na tayo, mga kababayan. O siya, sige. Just comment down below, mga kababayan, and please like and don't forget to subscribe, mga kababayan. O siya, sige, ingat kayo dyan sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, sa buong Asia. Ingat po kayo, mahalin nyo po, mga kababayan, ng inyong mga trabaho, because naghahantay sa inyo ang inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, ang inyong mga pamilya, mga kababayan. At sa atin din, mga kababayan, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, ingat-ingat po kayo kasi masama pa rin ang panahon. Mayroon pa rin low pressure area na pumapasok sa ating bayan, mga kababayan. So ingat-ingat po kayo sa inyong ingat-ingat po kayo, mga kababayan. God bless us all. O siya, sige, maraming salamat po muli. Magkita-kita tayo sa susunod nating vlog, mga kababayan. Maraming salamat. Bye-bye. God bless us all.